All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Muli, nagbabalik po tayo dito sa Simply Tokis Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, shout out po lahat sa inyo, hindi na kayo maisa-isa. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong China. Patuloy po ang disinformation campaign, patuloy po ang paninira sa ating bansa at ngayon po may bago na naman sila, dalawa po. Mukhang naghahanap lang ng dahilan para tayo ay awayin at bumawi, no? At gawa ng di maganda ang ating mga citizen diyan po sa kanilang bansang China. At also, meron po ulit sinabi si E.S. Lucas Bersamin tungkol diyan po sa maaaring sigalot ng China-Taiwan kung iti-take over na ng China ang Taiwan through military conflict. Okay, so simulan natin mga kababayan. Ito pong sinasabi ng China na panibagong paninira sa ating bansa, patuloy po ang disinformation campaign kasi po mukhang disappointed na itong mga to sa kanilang mga paggamit sa mga Pilipino para po siraan ang administrasyon at i-take over ang ating bansa, no? Yung mga vloggers po nila na mga bayaran nila, ang iba dyan, alam nyo na. Ano nangyari? Nahuli. Mga fake news maker. Yung mga kumakampi sa China, alam nyo na. Ano nangyari? Fake news maker. O, diba inulit lang natin. Okay, so ano ang panibagong pagsira o disinformation campaign nitong bansang China laban sa ating bansang minamahal na Pilipinas? Dito po sa ABS-CBN, sabi nila, China claims Philippines fabricated cases of Chinese spies. Ay! Naggawa-gawa lang daw pala tayo ng istorya. Naggawa-gawa tayo ng mga paghuli sa kanilang mga Chinese citizens na mga legit na turista, legit na mga businessman. Yung mga nahuli po dyan sa Subic, yun yung latest na nabalitaan ko. Dyan po sa may Grande Island, na akala mo mga turista pero may mga daladalang mga high quality drone, mga camera, tapos may driver silang Pinoy. O, ang sabi lang nung Pinoy, driver lang po ako eh. Paano ka nakapunta dun sa Grande Island? Ang gamit dyan mga bangka. Sumama ka sa kanila, dinrive mo yung bangka. Paano di ko alam yung Grande Island? Taga dyan ako sa Gapo eh. Pumunta lang kayo ng isang beach dyan. Punta lang kayo ng Ocean View o kaya sa Cali Beach. Nandyan po, kitang-kita mo. Habang nagsiswimming ka, makita mo dyan, ayun yung Grande Island. Punta ka naman ng Barreto, nandun yung White Castle. Oh, di ba ba sila nandun? Bakit pinipicturan yung mga kagamitan pang dagat natin na militar? Anong tinitignan nila? Bakit? Ano ba? National Museum ba yung mga barko natin? Di ba? Ganon? Turista pero mga high-powered military grade ang gamit nila. Tapos sabi ng China, fabricated daw, gawa-gawa. Patunayan ninyo. Patunayan ninyo. Ang galing ninyo sa disinformation campaign, paninira pero walang naniniwala sa inyo. The Philippines has fabricated Chinese espionage cases without clear facts. Without clear facts ba? O kayo, may facts ba kayo? Kami may katotohanan, no? Huling-huli kayo, ilang cases na yan, no? Pinipicturan nyo pa yung dyan sa mainland namin na mga military bases, mga EDCA, mga police station, meron pa Malacanang. Diba? Tapos kayo, halatang halata namang mga mandarambong kayo. Ayan ang sabi ng kanilang foreign ministry, wala daw clear facts. Kayo ang PAC. PAC, you? Diba?
Sinasabi pa nila they're urging Manila to stop making groundless accusations and handle individual cases involving Chinese citizens in accordance with the law and fairly. Hoy, wag nyo kaming diktahan ha. Wala kayong pakialam sa bansa namin. Di nga namin kayo pinakikialaman. Kayo nga ang gumagawa ng mali. Kayo nga ang nambubuli. Kayo ang nang-aagaw ng kayamanang dagat namin, ng lupa, ng tubig. Di ba? Gonggong! Oo. Ha? Maniniwala kayo dyan mga kababayan? Ha? Ito ang daming nahuli dito Ha? Philippine authorities have arrested several Chinese nationals in a series of arrests involving alleged espionage as confrontations between the countries increase in the West Philippine Sea. In one case, 2 Chinese nationals allegedly paid a trio of Filipino accomplices to drive them throughout the capital Manila while using IMSI Catcher, a device capable of mimicking a cell tower and snatching messages from the air in at 1 to 3 kilometer radius. O tingnan mo yan. Vehicles carrying the devices were operating near sensitive sites including the Presidential Palace, the US Embassy, Camp Aguinaldo, Camp Crame, and Villamor Air Base according to the MBI. O ano? It is according to the National Bureau of Investigation. Huling-huli, pero itong sinasabi ng Foreign Ministry ng Incheck, without clear facts, ulul. Manigas kayo, ha? O, kaya kayo ang magbigay ng patotoo na itong mga nahuling mga allegedly spy ninyo ay hindi totoong spy. May mga nakita pa ngang sleeper cells. O, kasi huling-huli kayo. Wala na, hindi na nakapag-operate ang mga pogo ninyo. Wala na kayong pagpapadalhan ng mga kriminal ninyo. Mga ulul. Ha? Nakakabisit mga kababayan. O ngayon, nag-retaliate sila mga kababayan. Kung tayo nang huhuli ng spies, ganun din. Ha? Nang huli din daw sila ng 3 Filipino spies. O ayan sa Manila Bulletin. Inamin nila. Bumabawi sila mga kababayan. Yan 3 Pilipino na spying daw. Ha? Sinasabi nila dito na residente daw ng Palawan. Nako, mga taga Palawan daw. Nako, baka mangingisda lang yung mga yan. Ito talaga, bumabawi lang sila. Oo, baka sasabihin, sige, palit ulo na lang tayo. Ganun yan Mga mandarambong po yan. Mga suwail yan. Mga sinungaling yung mga tsekwa na yan. Ha? Dito po, sabi dito, basahin natin. Itong mga Pilipino na to na sinasabing mga spy daw. Ito po, si David Cervanes, Albert Endencia, and Natalie Plizardo. Sabi nila, spy daw from Palawan. Cervanes according to the Global Times. Itong Global Times, ito yung media nilang sinungaling Malakas mag-disinformation campaign ito Is a long-term resident of China. He was detained. Matagal na pala sa China. Ano pa? 'Di ba? Hindi naman na pala ito residente ng Palawan. Ba't sinasabi pa? Long-time resident sabi dito. He was detained after he was found repeatedly loitering near military facilities, prompting Chinese authorities to raise suspicion. Loitering lang. Anong ginagawa niya? Malay nyo, naglalakad lang doon. Yung kanyang daily routine. Endencia and Plizardo were also alleged to be working alongside surveillance for mga members of Philippine. Member daw ng PIS, Philippine Intelligence Service. Wow, ang galing naman. Ang galing po. In early March, the provincial government of Palawan reported that 3 of its residents were arrested in December last year by Chinese alleged. December pa pala ito. Bakit ngayon nyo lang kino-confirm? Halata para meron silang pamalit ulo. Palit na lang tayo. Amin na yung mga spy namin. Ay, ganun po yan. Nako, wag kayong paluloko dyan sa mga tsekwa na yan. Bumabawi lang yan. Alam na alam naman natin ang mga galawan ng mga yan. Ay, nako, mga kababayan. Ito na. Disinformation campaign. Paninira sa ating gobyerno. Yan po ang ginagawa ng China ngayon. Oo. Kaya mag-ingat-ingat po yung mga kapwa natin Pinoy dyan na nasa China. Bumabawi po ang China kasi
yung mga bayaran nila hindi na makapagtrabaho kasi mga fake news maker. Oo. Okay, punta naman tayo kay E.S. Lucas Bersamin. Kasi may sinabi po siya dito tungkol dun sa sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner. Sabi niya lang sa mga kasundaluhan itong si AFP Chief Browner, mga sundalo, mag-ready just in case yung China-Taiwan conflict mag-full blown. So, pag nagkagera dyan, tatamaan tayo. Hindi naman pwedeng nakatunganga lang tayo. Be ready at all times. Lalo na ma-evacuate yung ating 250,000 na mga kababayan na nagtatrabaho sa Taiwan. O diba? Walang masama doon. Kaya ang sabi ni Bersamin sa Politico, Philippines prepared for China-Taiwan conflict but we're not going to war. O ayan, we're not going to war. Wag lang tayong lalaglagan ng kanilang mga Shanong Dong. Sila ang mauuna, ay iba na yon, no? Kailangan makabawi rin tayo, 'di ba? Pero yung tayo ang susugod, ay hindi, 'di ba? Filipino should not be alarmed. O yan, ito po yung sinasabi natin na sinabi ni Castro na allay fears. Oo, diminish the fear, allay. Filipinos should not be alarmed over the military's preparation to evacuate overseas Filipino workers from Taiwan in case it is invaded by China, as the government has been discussing the scenario even before. Ayun pala, pinag-uusapan na pala. Ha? Ayan, ang sabi dito meron daw 250. Tama tayo. Hindi bago ito kasi matagal na namin pinag-uusapan yan, ano? Because of the great possibility of the mainland China crossing the channel between it and Taiwan to recover Taiwan. Bersamin stressed the Filipinos should not be alarmed by Browner's statement at it only signify the whole of government approach in reparating OFW. So tama, kailangan handa. Hindi tayong susugod doon, makikipaggera, kundi kailangan handa tayong ilikas yung 250,000 na Filipino workers doon sa Taiwan. Kayo naman. The Philippines has been preparing for the eventuality of an invasion. We're not saying when that invasion will take place. Whether it will take place at all, ang importante sa atin, hindi tayo natutulog sa pansitan. Yun din ang sabi ni Atty. Castro. Hindi tayo patulog-tulog. Oo, kailangan alerto, di ba? Yung mga nandyan sa Northern Command. Yung nandyan sa dulo, o di ba? He expressed confidence that the Philippines has the air and water assets needed for large-scale evacuation. Hindi dapat magtaka ang Pilipino because matagal na namin ginagawa ang mga yan. Preparedness for evacuation. We are not going to war unless they involve us, of course. O tama. Kung tayo ay laglagan nila ng bala nila, ay wala. All bets are off. Hindi pwedeng saluhin lang natin yung bala nila. O, di ba? Eh wala tayong gagawin. Eh sayang naman dyan yung A-10 natin. Sayang naman yung mga frigates natin, ha? Oh, eh lalo na yung kinakatakutan nila. Yung Typhoon missile, alam ko maglalagay pa ng isa o dalawa dyan. Oh, di ba? This was after China deployed its army, navy, air, and rocket forces around Taiwan for large-scale blockade drills around Taiwan. Oh, yan. Ganyan lang naman yan. Di pa gagawin yan ng China. Oo. Wala yan. Ay, made in China nga eh. Ang lakas mga asar. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.